Mga master, magandang hapon. Meron tayong ginagawang window type na aircon. Itong particular na unit na to ay Puyo Denso na window type inverter. So ang complaint nito ay mahina lumamig at nawawala yung lamig sa nagyayelo. So una kong hinala kaagad dito ay may problema siya dito sa evaporator. Pero share ko lang sa inyo mga kamaster ko, baka makatulong din ito sa future nyo mga pagre-repair. Okay, itong unit na to particular ay Puyo-Denso na window type 1.5 inverter. Pero meron pa akong isang ginagawa. Ayun oh. Okay, ito naman ay Everest na 1.5 inverter din. Napansin ko, magkatulad siya. Magkatulad. Yung evaporator, yung electronic board, yung construction ng condenser, saka yung compressor, pareho. So, ibig sabihin, ito ay isang factory na pinanggalingan. Sabihin na ito ay maaaring OEM products. So itong sa Everest, na-check ko na rin ito. Karoon na ako ng test leak at i-recommend ko sa customer na magpalit na lang kami ng evaporator. Kasi ang problema nito ay nandirito sa side na to. Pero hindi siya dito sa may mga parting may dito sa elbow. Hindi siya dito ang leak. Ang leak niya nandito sa may mga puno dito. Sa ganito. Sa ganyan na mga niya. Sa ganyan yung mga leak. Nandiyan yung mga leak niya. Tapos napakarami. Halos tabi-tabi. So para matanggal mahinang, kailangan ko tanggalin yung metal plate na to. Pag tinanggal to metal plate na to, mawawala na ng bracket itong evaporator. So hindi na siya magkakaroon ng structural integrity ito. So hindi advisable na So ngayon ito sa Puyo-Denso mag-test leak din tayo. Nilagyan ko na siya ng access valve. Kakargahan natin siya ng nitrogen, ibababad sa tubig. Titingnan natin ngayon kung nasaan yung leak. So ayan. So baka makatulong sa inyo to sa future nyo mga pagre-repair mga kamaster. Baka kailangan nyo ng substitute na pyesa na original din naman pala. Yung 1.5 na window type inverter ng Puyo-Denso ay kamukha siya ng 1.5 inverter ng Everest. So ayun, sana hindi magkapareho ang problema nito. Kasi yun ang problema noon nung Everest ay nandito sa may kabilang side ng metal bracket na to, yung mga leak. Tapos meron din dito sa ibabaw, dito sa may pinakampuno. So tulad nito, kinakabahan din ako dito dahil makalawang din siya. So sana naman hindi pareho ng sinapit na kapalaran ito. Pero yung nandoon kasi ay halos pareho. So titingnan natin. Ito ay Puyo-Denso 1.5 inverter. So test leak muna natin, balikan ko kayo mamaya. Kakargahan natin siya ng nitrogen. Alright, nakargahan na natin siya ng nitrogen. Kinargahan ko siya ng 400 PSI.
So lulublob natin sa tubig, titingnan natin kung nandito sa evaporator yung leak nya. Tingnan natin, sana repairable yung leak dito, kasi yung isa mukhang malabo na yun. Ayun. So, ang leak nya makikita nyo na dito sa may kabilang side. Ayun oh. So, lagyan natin ng brush natin. Nasaan na ba yan? Ito siya. Ano ba? Ayan yung pino yung bulak. So kaya pala kanina nung dinisconnect yung evaporator doon sa unit, medyo marami pa siyang karga, pero talagang mababa naman na natin. Hirap naman na ito. Pasensya na ha. So, kamay lang yung mga gamit ko. Isa nakahawak sa cellphone eh. Tingnan natin. Ayan o. So ito nga talaga, hanapan natin ang angulo na mas madali makita. Ayan, mas kita yung angulo na to. Dito. Ayan natin ha. Push ko lang. Alright, nalinis na natin. Nilinis ko na siya na mabuti. So ayan, ayan yung dumi, ayan yung visible na ngayon yung leak nandirito sa ibabaw na to. Sana ito lang ang leak nya, kasi pagka dito madali itong mahinang, pero so far naman walang lumalabas oh. Ito rin sa kabila. Yan, tatry natin. Tingnan natin sa part 2 kung mahihinang natin siya ng maayos. Okay, back to you ma'am. Hinangin muna natin. Hinangin ko muna. Tapos gawan ko ulit siya ng video. Sana mahinang siya na maayos. Alright.